Dito tayo. Matapos magkalat ng fake news at kinasuhan ngayon, martial law na daw ba ang reklamo nila? Ay, kinasuhan? Sino? Sino kinasuhan nito? Matapos magkalat ng fake news at kinasuhan ngayon, martial law daw ang reklamo nila, Guanzon. What? NBI filed cases against those who post about BBM health? Ano yun? Martial law? O, ay, yung mga nagpapakalat, yung mga garapata. Diyos ko Lord. O, sige. Natin to. Si Guanzon, nabuwang na mga kapsat. Diyos ko Lord. Bawasan natin yung ating background music. Okay, pasok. Attorney Enzo. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito namang itong si Rowena Guanzon, umalma. Martial na daw ba tayo? Yan ang alma ni umalma. Si Rowena. Yun, dapat palang title nito, umalma si Rowena. Bakit siya umaalma? Kasi ang sinasabi niya, bakit daw ngayon kinakasuhan na yung mga vloggers, yung mga nagpo-post daw tungkol sa kalusugan ng presidente, nagpo-post lang naman daw ng tungkol sa kalusugan ng presidente, health kung ano ng presidente, kakasuhan na. Ano na ba tayo ngayon? Martial law na? Yan yung mga issue ni Rowena . Para po sa source ng balitang ito, heto mga kabunyog, basahin po natin ito. Guanzon kinuwestiyon ang umano'y hakbang ng gobyerno. Martial law na ba? Naglabas ng matinding reaksyon si Attorney Rowena Guanzon sa ex kaugnay sa kumakalat na balitang magsasampa umano ng kaso ang National Bureau of Investigation laban sa mga nagpo-post tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pahayag, diretsahang kinuwestiyon ni Guanzon ang naturang hakbang. What? NBI will file cases against those who post about BBM's health? Ano, martial law na ba? Ang tanong, sing pinopost nyo? Nagpo-post kayo na malala na ang sakit ng presidente. Nagpo-post kayo, mayroon pa nga nagpo-post, patay na daw . And yet, sasabihin mo, hindi man lang yan didisiplinahin? Ewan ko nga. Wala namang martial law. Parang itong si Rowena Guanzon, bugada ba ito? Paano naman yan naging martial law? Kinakasuhan lang yung mga nagkakalat ng fake news. Yung unlawful use ng platform ng social media, ginagamit sa mali. Nagkakalat ng chismis, ng intriga na malubha na daw ang sakit ng presidente, stage 4 cancer. Mayroon na nga patay na daw. Tama ba 'yon? Kaya sila kinakasuhan, hindi yan freedom of expression . Ang fake news, ang disinformation, hindi covered ng freedom of expression. Unprotected speech yan. Unprotected freedom yan. Kasama yan. Yung mga libelous, yung mga na mga statements, ng mga post. Ano to ang malinaw kasi dito, tama rin naman yung observations ng Presidential Communications Office ng PCO. Mukhang coordinated, sabay-sabay, malawakan talaga yung pagkakalat ng mga post tungkol sa fake news, sa kalusugan ng Pangulo. Hindi ako panatiko diyan sa issue na yan. Hindi nga ako nagpo-post tungkol diyan. Pero mali rin naman talaga. Imaginin mo, Pangulo ka ng Pilipinas, tapos magiging subject ka ng mga chismis, intriga na malubha na ang sakit, nasa St. Luke's, napapaligiran ng mga pulis, sinisecure. Mayroon pa nga, patay na raw . Tama ba yun? Freedom of expression pa ba yan? Tapos ngayon na kinakasuhan para matigil, disiplinahin. Kabado na. Magrereklamo si Guanzon ng martial law.
Ay, nung maraming pinapatay si Duterte, patay pa nga yun. Pagpatay yun ha, pagpatay, hindi lang kinakasuhan, pinapatay. O, nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba kayo? O di ibig sabihin, yung pagpatay, wala, okay lang yon. Ito ngayon na kinakasuhan para matigil yung pagkakalat ng fake news, martial law na kaagad. Ewan ko. Ewan ko dito sa anong ito. Alam nyo itong si Guanzon. Ha? Dati matino naman to eh. Yun lang, Kaya lang attorney. ngayon, nang mapunta sa DDS, ayan, nagkakalat na ng fake news, nagkakalat na ng disinformation, tapos bastos na, magaspang na ang mga sinasabi. So yan, si Guanzon. O kaya hindi matanggap ni Topacio eh. Sabi ni Topacio, hindi ko matatanggap yan. Oportunista yan, malimbi. Diyos ko diba? po, Rudy. At ngayon, siyempre para makuha niya yung simpatya ng mga DDS, pagtatanggol niya, sasabihin niya, martial law na ba tayo? Bakit ang daming kinakasuhan? Tama ba ito? Wow! Ang tanong muna, tama ba na magkakalat kayo ng chismis, intriga, fake news, disinformation tungkol sa kalusugan ng presidente? Pangulo yan ng Pilipinas. Pag kinalat ninyo na malala na ang sakit ng Pangulo, o kaya ito ay nakakonfine na sa ospital, binabantayan na lang, delikado na. O anong magkikreate niyan? Instability yan. Magkikreate yan ng destabilisasyon. Kaya nga sabi ng NBI, mukhang itong ginagawang ito, may destabilisasyon ito na bahagi na yata ito ng destabilisasyon. Yun. Ang iniisip ng NBI, destabilisasyon daw yan. O di syempre, magre-reklamo na naman sila Guanzon. Hindi, walang destabilisasyon dito. O yun na nga. Paano masasabing walang destabilisasyon? Huwag kayong magkakalat ng chismis or intriga para mag-create ng instability. Yan yung problema dyan sa mga propaganda na yan. Naghahasik yan ng kaguluhan. Siyempre, magkikreate yan ng kaguluhan na ikakalat mo na malubana ang sakit ng Pangulo, stage 4 colon cancer, tapos nakakonfine na, delikado na ang buhay. Tapos mayroon pang kumakalat, patay na. May mga oras pa kung anong oras na matay. Tapos kahit daw yung mga pag-appear ng Pangulo sa mga events tulad nung araw ng Kagitingan, AI daw yun. AI. Kaya medyo pikon na si Yusek Claire Castro eh. Tapos tinanong pa si Sara, anong masasabi? Sabi daw ni Sara, good luck. Lalong nagalit si Yusek Claire Castro. Anyway, tama lang itong ginagawang ito ng PCO. Dapat naman talaga matigil yan. Kasi garapalan at malawakan, coordinated talaga eh, systematic. Hindi ito simpleng isa-isa. Hindi, malawakan. Kaya nga sabi ng NBI, mukhang may destabilisasyon na plano dito. pero hindi naman yung pagkaso, hindi naman yun martial law. Ito si Guanzon, nag-create lang yan ng issue. Bunyog, Intriga lang. halika na, kasama ka. Feeling niya may pag-asa siyang manalo. Diyos ko Lord, nako in your wildest dream. Isa pa tayo kay Attorney Enzo Mabsat. Check natin yung mga mas maiksi pa. Naka-live si Attorney kasi itong live din ilang oras yan Mabsat, mahaba yan. Ito Mabsat. Panoorin, dating hambog na opisyal ni Duterte noon, di nakaporma ng sinita. May bagong topic si Attorney dito. Nako po.